Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Kasama po natin si Kapatid na Badja Ellen Serrano at si Daniel Rason. Umpisa na natin. Meron silang unang naloob na kung dapat sana ay naturuan sila ng aral ni Kristo, hindi puro bagay sa lupa lang ang kanilang napaghandaan o napagkaabalahan. Pagkain, pag-inom, pananamit, tahanan, propesyon, negosyo, puro sa lupa lang. Hindi po ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Diyan tayo may iba. Kung tatanggapin nyo ang aral ni Kristo, yan ang magbibigay ng pagkakaiba sa atin at sa mga taong hindi naturuan ng aral na ito. Ang hindi kasi naturuan ng aral na ito, puro lang sa lupa ang kanilang hinahanap. Basahin natin ang Lucas sa Kapitulo 21. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. 34. Dadapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka makalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon ng gaya ng silo. Yan. Mag-ingat kayo, sabi ni Kristo. Ito ba ay pinangangaral ba sa inyo ito, mga kababayan? Baka makalugmok ang inyong puso sa katakatawan, sa kalasingan, pagsusumakit sa ukol sa buhay na ito. Bakla dumating ang araw na mamamatay ka, darating ang paghuhukom, darating ang Panginoong Hesukristo. Baka pagdating ng araw na iyon ay maging silo sa'yo. Silo na hindi ka na makakawala sapagkat hindi mo ginugol ang buhay mo sa mundo ayon sa prescription o sa kalooban ng Diyos. Anong ginawa mo sa mundo? Mag-ingat kayo, wika sa inyong sarili. Baka makalugmok ang inyong puso sa katakawan at kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Tingnan niyo, pag-aralan ninyo. Pinapakinggan ko si Bill Gates Isa sa pinakamayamang sa mundo. At saka, sinusubaybayan ko ang mga istorya tungkol kay Jeff Bezos na ngayon ay pinakamayaman ng tao na lagpasan na niya si Bill Gates ng mahigit kalahati. Tingnan ko si Bill Gates ang kanyang project puro sa mundo. Gumawa ng mga GMO, yung pamparami ng pagkain, gumawa siya ng mga bakuna, nakakapisala sa mga tao. Kaya yung kanyang idinodonate sa charity, para bang may hinala akong hindi maganda na nagdo-donate siya gaya ng ginawa niya sa Africa. Binigyan niya ng mga binhi ang mga Afrikano, pero GMO, genetic modified. Nawawala na yung original na binhi na kaloob ng Diyos. Yan ngayon ay nakikita natin umiiral sa mundo, malalaking kamatis, malalaking mga bunga ng mga prutas, gulay. Kasi GMO na nakakasama sa katawan. Nakakasira ng mga selula ng katawan para tayo ay magkasakit ng malulubhang sakit. Ayon sa mga scientifico, yan ang pinagkakaabalahan ni Bill Gates. Yung gumawa ng bakuna, bilyon-bilyon kasi ang kita dyan sa bakuna. Natatandaan niyo yung bakuna na dengue na binili ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng nakaraang administrasyon? Kung ilang bilyon po yun, maraming namamatay. Hindi pa lang aprobado yun.
Pinagbili na ni Bill Gates. Ngayon, sisihan ang mga opisyal sa gobyerno sa ilalim ni Presidente Pinoy. Yan ang pinagkaabalangan ni Bill Gates. Makabakuna. Kasi maraming pera dyan eh. Pero wala kang makita na effort ni Bill Gates na ang tao hikayatin na magbalik sa loob sa Diyos. Hindi ka taka-taka sa nasa metono siyang ateista. Gaya rin yang na mga pinagkakaabalahan niya ng tinatawag na mga Masonry, no? Eto, may tong ateista si Bill Gates. Sabi ni Bill Gates, pakilagay niya sa screen na kapatid na Daniel. Eto po, ang sabi ni Bill Gates, I don't know if there is a God or not, but I think religion is principle are quite valid. I don't know if there's a God or not. Para sabihin ng isang napakayamang tao na kung pwedeng bumili ng bansa, ano yan? Napaka-stupido niyan. Biruin mo, pinapatunog mo sa ibang tao na na-influensyahan mo na para bang walang Diyos. Sa idea po ni Satanas yan at saka ng mga ateista, yung hindi naniniwala sa Diyos. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan sa mundo. Yang itakwil natin ang paniniwala sa Diyos. Napakahangal na paniniwala. Yang paniniwala ni Charles Darwin, yung Big Bang, yung primordial soup, yung evolution, yung natural selection, lahat lang yan ay mga bagay na estupido. Katarantaduhan lahat yan. Na mga yang bagay na yan ay nagsasabi sa mga tao na walang Diyos. Isang malaking kamangmangan. Tingnan mo lang ang buhay, ang order ng universo. Kung walang Diyos, sino ang gumawa niyan? Sino ang nagplano niyan? Sino ang nagme-maintain niyan? Stupido na sabihin mong walang nagme-maintain yan, walang gumawa, naglitawa ng basta. Hindi po totoo yan. Napag-aralan na natin yan sa ating mga Bible exposition. Ayoko na lang balikan. Ngayon, ang tao ay magsakripisyo ng maraming bagay. Gaya ni Bill Gates na nagpapakayaman, pero walang preparasyon para sa buhay na walang hanggan. Si Jeff Bezos naman, mas mayaman na sa kanya ngayon. Ang pinagkaabalahan ng Jeff Bezos, maggawa ng mga rocket ship na pupunta sa buwan, pupunta sa Mars, at ipapasyal na daw ang mga tao doon. Magbabayad ka daw ng 200,000 para makapakasakay ka, tapos pupunta ka sa Mars. Hanggang Mars lang ang sila, hindi sila makakapalagta sa Pluto. Di lalo sila makakapunta sa langit, mas malayo yung langit. Kaya po, mga kababayan, kaya ko lang to sinasabi para hindi manira, para lang i-emphasize sa inyo ang salita ni Kristo. Doon sa 21:34 ng Lucas, ang sabi po ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok ang inyong mga puso sa katakawan, sa kalasingan, at sa pagsusumakit o buhay na ito. At dadating sa inyo ang kamatayan, ang paghuhukom, parang isang silo. Mapapahamak ka, parang silo. Parang isdang nasilo, hindi na makawala. Parang ibon na nabitag, hindi na makawala. Ganun ang mangyayari kapag sa mga tao, ang kanilang konsentrasyon ng kaisipan. Puro lang nasa bagay ng buhay na ito. Yung pagsusumakit sa kalayawan, kakatakawan, sa kalasingan, sa magsumasmakit sa buhay na ito. Kasi hindi ito ang penal, kapatid. Hindi ang buhay sa mundo ang ating lamang mararanasan. After our lives on earth are going to continue to exist into eternity. But you are giving the chance to choose in which part of eternity are you going to?
whether it is in life everlasting or it everlasting to condemnation because you did not follow the will of our great Creator. Kaya, dyan sa punto na yan, mga kapatid, gusto ko kayong hikayatin, maiba tayo sa ibang religion na prosperity, yayaman ka, pag nagbigay ka ng ikapo, dadami negosyo, mga yan, pastor na yan, ng resolution, walang sinasabi kong pera. Mga pastor ang iniisip palagi ay ang mga bagay sa lupa, hindi ng kundi isip ukol sa darating. Test 19 ng Pilipos, pakinggan nyo. Na ang kanilang kahiratan ay kapahamakan, ng kanilang Diyos ay ang tiyan, ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Lupa ang iniisip niyan, no? Ang kanilang wika, kahitatnan ay ang kapahamakan. Ang kanilang Diyos ang tiyan. Ang kanilang kapurihan nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay ng ukol sa lupa. Kita nyo? Yan ang mga pastor sa panahon. Ang pinaglilikuran tiyan, hindi ang Diyos. Hindi si Kristo, puro panlupa ang iniisip. Basahin natin ang Roma, Kapitulo 16, versikulo 18. Pakinggan nyo, mga kapatid. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagpapasiglingkod sa Kristong Panginoon, kung hindi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na talumpati ay dinadaya ang mga puso ng walang malay. Yan. Hindi talaga naglilingkod sa Diyos yun, mga yon, pastor na yon. Kung hindi sa kanilang sariling tiyan, nagloloko ng mga yan eh. Nililibang ka dito sa mundo eh. Yaman ka kapatid, yaman. Gagaling. Mura-mura. Muta, nandiyo pa yan, mura-mura. Yaman, gagaling. Si Bilardi naman. Isipin mo na nagbigay ka ng ikapo. Isipin mo na kung ano ang kulay ng kotse. Ang gusto mo, ibibigay sa iyo sa Diyos. Doon ka nililibang ang tao. Yung prosperity gospel, siya sabi nila, mga bagay na ukol sa lupa. Ang mga ito'y hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kung hindi sa sariling tiyan, nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Hindi po yung ganun ang doktrina ni Kristo. Ang doktrina ni Kristo may kasamang ibang bagay na binal. Our life on earth. Basahin po natin ang doktrina ni Kristo. Kaya sabi niya, kung pagkain yung pananamit, yung bahay, yung tahanan, huwag kayong mababalisa dyan. No? Ang hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, ang Diyos ang hanapin mo. Yung mga bagay na pinagkakabalisaan mo, idaragdag sa iyo yan. Bibigyan niya sa iyo ng Diyos. Pero unahin natin yung Diyos, yung kanyang paghahari, yung kanyang katwiran. Mga pastor ngayon, ay kinukondisyon ang isip natin na makalupa. Kayamanan, payayamanin ka, pag ikay kaya ng ikapo, kaso agribibiyado ka, siya ang yumayaman. Sa kakabibigay mo, ikaw naman ang wala. No? Talagang gusto mo yumaman, yung pastor. Kaya pabigay na ikaw naman papapangunan. Pagpapalain ka. Darating sa iyo ang pagpapalang, magbahay ka, magkakakotse ka, magkaka-aeroplano ka. Pakinggan ko ito, no? Pinagluloko yung mga tao Magbigay kayo. Yayaman ka ngayon. Inuutos sa iyo ng Diyos kayo, magbigay ka 900, 300, yayaman ka. Niloloko nito ang mga punta sa Brasileño. Sa mga nakarating kami dito sa Brazil, payayamanin ka, bibigyan kayo ng
Tawag niya ay financial anointing. Yung financial anointing darating sa iyo, magugulat ka at yayaman ka. Pero bago ka bigyan ng financial anointing, makinig ka muna, mananalangin ako. Bago ako manalangin, sabi niya, magbigay ka muna ng 900 real. Niloloko ang mga tao. So, hindi tong walang yan na to. Payamanin ka raw nito. Kaya lang, mananalangin muna siya. Bago siya mananalangin, gumawa ka muna ng commitment ng 900 real. Yung 900 real na yung mga kapatid, dito sa Brazil, 25,000 pesos yun. 25,000 pesos. Hihingi muna siya ng 25 pesos, 1,000, para kayo ipalangin para ikay yumaman. No? Hindi ba kawalang hiyaan yan? Bakit po? Ba't 900 ang hinihingi niya? Kasi daw oras na yon, year 2009, 2009. Ngayon 2020, kaya 2,000 na. Nahiya more or less 50,000 pesos na. Ganyang kawalang ya yung mga pastor na yan dito sa ating panahon. Ang tingting ng kawalang yaan, mga ito. Saan ka nakakita ng Biblia na humihingi ang Diyos na because 2009 kaya hihingi ka na 900? Matindi. Yung mga pastor na yan ang sinasabi ng ating Apostol Pablo na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon kung hindi sa kanilang sariling tiyan. Yung nasa 3:19, mas matindi. Ang sabi doon, ang kanilang kahirapnan ay kapahamakan. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyaan. Nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Napakawalang hiyang itong mga... Napakawalang hiya. Yayaman ang tao, ikaw ang unang yayaman. Ba't ka bibigyan ka ng 900? 25,000? Kung 1,000 o nagbigay sa iyo, di meron kang 25,000. Meron ka ng 25 million. 2,500. Siya na unang yumaman bago ikaw. Yun naman sa iyo, hindi naman sigurado. Bago bibigay. Dahil nga, nagsasalita ng loloko lang. Yan, meron niyang mga branches sa Pilipinas. Yang Victory yata yan. Kung sinasabi, puro prosperity. Hanggang ngayon, sa Pilipinas mahirap pa rin. Yan ang sinasabi niya mga tao na yan. Mga kapatid, ang mga baukoy sa lupa, doon nila hinihikayat ang tao, labag kay Kristo yan Hindi po tayo ay dito lang sa lupa. Ang ating kalkulasyon sa buhay. Dapat samantala sa lupa tayo ang paghandaan natin ang buhay na darating. Meron po kasi yun. Ito ang nawawala sa tema ng mga relihiyon ng buhay na darating. Na dapat samantalang nasa lupa tayo, paghandaan na natin ito. Kaya sabi ni Kristo, hanapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Yun yung para sa darating kaharian ng Diyos Yun ang darating ang lahat ng bagay na ito, yung iniisip mo sa lupa, pagkain, pananamit, inumin, ay daragdag sa iyo. Makikita nyo sana ang punto ng mga kapatid. Ang ipinapauna ni Kristo, yung bagay na Panginoon Diyos, yung bagay na makalangit, yun ang una dapat. At yung kailangan mo sa lupa, huwag ka na mag-alala, daragdag sa'yo, darating sa'yo. Pag ikaw ay inuna mo, ang kanyang mga bagay na ukol sa langit. Sa 6:19 ni Mateo, pakinggan nyo ang nakasulat. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga, ang kalawang, at dito'y nanguhukay, nagpapasipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, mga magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang,
at dooy hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kita nyo? Talagang panlupa ang direksyon ng katuruan ni Kristo. Ang dami ngayon natuturo, mga Kristiyano raw sila. Ang Katoliko, Kristiyano. Sabatista, Kristiyano. Ang Sasang ni Jehovah, Kristiyano. Kristiyano kayo. Bakit ang pangunin tungkuro niyo panlupa? Bagay na ukol sa lupa. At yung ukol sa langit ay bihirang marinig yun. Ng bagay ukol sa langit. Ang naririnig sa pare pa nagsisermon, politika. Yung galit kay Duterte. Pinapalalangin si Duterte mamatay. Biruin mo na yung pare na yan. Yung galit sa administrasyon. O hindi nila kapartido. Yun ang tinatalakay nila sa mga pista. Sa misa. Para isa sa tao na yung bagay na tungkol sa langit. Napakalayo ng isip ng mga pastor na sa panahon. Ng kapilya. Ang kapilya namin ay malalaki. Mas maganda pa sa Katoliko. Yung palupa rin yun. Iglesia ni Cristo. Yan. Yan ang aral ng sasasaling bayan sa ating panahon. Pero kung tayo'y magpapaturo ng doktrina sa ating Panginoong Hesukristo, ang uunahin natin. Ang hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Ang lahat ng mga bagay na ito ay parang idadagdag sa inyo. Yung binanggit kayo, huwag kayong mag-ala tungkol sa inyong kakainin. Sabi niya, versikulo 25. Huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Kung anong inyong kakainin, kung anong damitin, iinumin, at sa inyong katawan, kung ano yung daramitin. Hindi dapat ibabalisa yan sa pamilya ng Panginoon. Tingnan niyo yung mga ibon. Hindi naghahasik, hindi gumagapas, hindi nagtatanim, hindi nababangan. Pero pinapakain ng inyong ama. Meron kayo bang ibon na namatay sa gutom? Meron bang ibon na nahuli ng tao na kinulong pwedeng mamatay sa gutom? Pero yung ibon ng malayang nakakapalipad, hindi mamamatay yon sa mundo. Maraming pagkain doon. Pwede kumain yung gagamba, pwede yung kumain ng lamok, pwede yung kumain ng palay, kasi kung ano-ano. Hindi maarabiyado yon. Ang mga ibon sa langit, hindi naghahasik, hindi nagbabangan, hindi nagtatanim. Pero, pinakakain ng inyong ama. Di ba, lalo lang hindi kayo higit mahalaga na sa kanya? Bakit kayo, ang buhay ninyo ay bugol niyo puro pagkain, pag-inom? Mga kalayawan. Miski sa pananamit, hindi nyo ba nakikita yung mga saparang? Yung mga liryo, yung mga damo, ang ganda ng mga kulay ng damit. Ang ganda ng mga kulay nila, yung mga liryo. Ang tawag sa English doon ay and why taking your and the raiment considered of the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And I'm saying to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Kita nyo? Yung mga lily, mga liryos sa parang ang ganda ng itsurang mga bulaklak na yan. Si Solomon ay sa kanyang pagkahari, napakayaman niya. Hindi siya nakapagsuot ng isa sa mga ganitong magandang mga kulay. Ba't mo alalahanin yung damit mo? Pagkain mo, alalahanin. Bandang unahin mo, makadiyos ka muna. Siya ang nagbibigay niyan eh. Siya ang nagbibigay ng pagkain. Ang buhay mo, ano ang lalahanin mo? Ang Diyos ang may hawak niyan eh. Kung sumunod ka muna sa Kanya, pwede ka naman niyang gawin ang ingatan ang buhay mo. No? Kung sumunod ka muna sa Kanya, pwede ka naman bigyan Kanya ng mga makakain. Kanya yan eh. Kung sumunod ka muna sa Kanya, hindi ka mauhaw, hindi ka magugutom. Hindi ka mamamatay ng gutom, magsususod ka muna. Obserbasyon yan
ng isang taong matuwid, ang sabi ni David sa aklat ng awit. Pakinggan nyo, nagbatid siya sa buong buhay niya eh. Si David, sabi niya sa 3:25, awit, ako'y naging bata at ngayon matanda. Ngayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Yan. Yung palang matutuwid na tao, hindi pababayaan, nagpalimos ng tinapay. O yan, huwag kayo magtasaktan, mga kababayan. Huwag kayong magalit sa akin. Kung ikaw lang ay mabubuhay ng matuwid, hindi ka pababayaan ng Diyos ng anak mo. Magpalimos ng tinapay, kahit yung anak ng anak mo, kahit ng apo mo. Bakit po? Meron kang Diyos sa buhay eh. Naranasan ko po yan Naranasan ko. Alam niyo kung bakit? Stress na ako, anxious na ako, may karanasan. Galing po ako sa isang pamilyang hindi mayaman. Ang aking ina, yung aking galing sa pamilyang mayaman, kamag-anak ng mayayaman ng siyudad. Kagaya ng kapatid ni Daniel, ay yung kanyang pamilya, galing sa mayayaman yan. Isa sa pinakamayaman sa Pilipinas yung si Rason na kanyang tiyuhin. Ako naman, yung family, father side, mayaman po yun. Pisang buo ko yun si Noel Soriano, ng presidente ng UP, ng campaign manager ni Cory Aquino nung siya'y tumakbo sa pagka-presidente. Emmanuel B. Soriano, former UP president ng 1979-1981, mga kamag-anak namin yan mayayaman yan Soriano sa Cebu na naging Agila. May aling chain ng hotel sa Mindanao. Ang bahay ay Cristo ay ginto. Yung mga San Miguel Corporation, mga Soriano yun Nung ugatin mo, ang mga Soriano galing sa mayayamang angkan. Pero ang tatay ko po, nang umanib sa Iglesia ng Diyos, itinakwil ng kanyang mga kapatid, mga magulang, parang nabaliwala siya. Kasi mga Katoliko sila, mga pinsan ng pare ay 5 yata o 6. Mga tiyuhin kong pare, marami rin. Pamilyang Katoliko, ang aking ama nang maanib sa Iglesia ng Diyos, way back 1932, 34, hindi ko na po matandaan kung eksakto. Itinakwil siya ng kanyang mga anak na mayayaman, Nag-umpisa po siya sa isang buhay na sarili na mahirap lang. Naging professor siya ng Military Science and Tactics sa UP. Diyan po sa UP Diliman. Nagturo po ang aming ama dyan. Anak ako ni Presidente Marcos, panahon ni Presidente Marcos. Si Presidente Marcos, anak po siya ng akin, kasama po siya ng ama ko sa batalyon ng campaign company. Ngayon, yung aking ama po ay naging superintendent ng Oriental Company, pero sa sarili niya pong buhay, mahirap lang kami. Hindi naman kami pobre naman ng mamalimos. Mahirap lang kami. Nang dumating ang gera ng Hapon, ang tatay ko po ay naging manager ng bakery na susupply ng tinapay sa PGH, sa Philippine General Hospital at sa San Lazaro. Nakita ko sa karanasan ng buhay nang ang aking ama ay magbalik sa aking ina, hindi napabayaan ng aming pamilya na kahit na panahon ng hapon, walang makain. Sobra ang aming pagkain sa panahon ng hapon. Kasi nga, yung bakery na pinapamahalaan ng aking ama, siya ang nagsusupply ng tinapay. Lahat ng tinapay sa BGH, sa
San Lazaro Hospital. Pinakamatatang hospital sa Pilipinas yan. Kaya kung iisipin mo na tama ang sabi ng Diyos, sabi ni David, naging bata ako, matanda na ako, sabi ni David, hindi ko nakita ng matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Mula sa aking ama, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak, mga apo ngayon, awa ng Diyos, wala naman po nagtapalimos na tinapay. Meron kaming makakain na galing sa mabuting paraan ng hanap buhay. At hanggang ngayon, nakaka-maintain po tayo ng negosyo dyan sa Pilipinas. Meron tayong negosyo dyan. Sa Singapore, may negosyo po tayo dyan. Sa Amerika, may negosyo po tayo dyan. Dito sa Brazil, meron po tayo ditong negosyo. Kung atin pong kakainin lang, sobra naman po. Kaya ginagamit natin sa pagtulong sa kapwa sa gawain ng paglahanap ng ebanghelyo. Pero, wag mo lang magpapalimos ka kung may tiwala ka sa Diyos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito po ang Biblia, ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Hanggang sa muli. Thanks for listening. And don't forget to subscribe and share this video. Brothers and sisters, hanggang sa muli.